Romans chapter 13 verse 4, sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Ito bang sinabi ng tinatawag na gobyerno na itong nagparehistro, sila po yung founder, masama po ba ito o hindi? Hindi. Agree nga po ako, tama nga po yun. So 30 seconds, po. 30 seconds, go ahead. 30 seconds, Brian, go ahead. Opo. Wala pong masama doon sa perspective nila na yung sino yung nagparehistro, sila po yung founder, sila yung nag-establish. Wala pong masama doon. Perspective po nila yun. Okay. Sa Romans chapter 13 verse 4, lingkod po sila ng Diyos at kalooban po ng Diyos ang mga ginagawa po nila sa pag-implement po ng batas. Tama po ba ito? Tama. Tama. Kung kalooban po ito ng Diyos, tama po ba na kalooban po ng Diyos ng sinabi ng gobyerno na yung nagparehistro, sila po yung founder sa corporation na kanilang ipinarehistro, tama po ba? Yes, tama po yun. Ayun nga po sa perspective na tama po yun. So, kalooban po ito ng Diyos? Yes. Yes. So, ibig po sabihin, yung nagparehistro sa sekta po ninyo, pwede ko ba bang malaman kung kailan po ito naparehistro? Kasi po nandito ako sa gitnang silangan, iba po ang nagparehistro ng organization. Kailan po naparehistro? Kung diyan ka 2019 ganyan, 2019. 2019 bago pa po. 2019 2018. So sa 2019, imposible man po si Panginoon Kristo nagparehistro, di ba? So syempre, pwede niyo po bang masabi? Pwede niyo po bang masabi kung sino po yung nagparehistro? Yung body po, yung kapatid ko, yung father ko, marami po kami mga pangalang parehistro. Wala po si Jesus Christ doon. Wala po si Jesus Christ. Ako na po nagsasabi, wala po si Jesus Christ. So ibig sabihin, yung totoong iglesia na kung saan kayo na-associate, yan po yung ipinaparehistro po ninyo. Ano po? Yung totoong iglesia kung saan yung sinasabi nyo na-associate po kayo, di ba? Yung the Church of the Apostolic Church, ito po yung totoong iglesia, sabi mo, di ba? So ito po yung ipinaparehistro po ninyo. Hindi po. Associated lang po kami doon. Sino pala kayo? So ibig sabihin, associated lang po kami doon. Kaya nga kinoconnect po natin Kinoconnect po natin yung association po ninyo sa iglesyang totoo. Diba? So ngayon, kung hindi ka po makapagturo sa akin na merong isang tao o isang tinatawag na member na galing pa mismo sa tinatawag na totoong iglesia na kasama mo ninyo ngayon na iparehistro, so ibig sabihin, bugos itong iglesyang inaaniban mo. Parang side comment po yun Ay, hindi po. Totoo po yan. Moderator's time. Moderator's time. Okay. Brother Brian, ano yun bro? Okay, sandali. Yung pagkasabi niya bro is in form of question yun, no? So either sagutin mo yun or hindi. Meron kang 1 minute 30 seconds na explanation. But I hear objection coming from you. Ano yung objection natin? Objection kasi, although it is in the form of question, it is sarcasm. Okay. Sarcasm yun Okay. Did you get my point? Okay, moderator. Yes, counter objection, go ahead. Hindi po yung sarcasm, Mr. Moderator. We are talking here about the truth. Yung katotohanan. Talagang masakit po talaga yung katotohanan. So ngayon, tinitingnan po namin dito, kung ito bang association po nila, tagang connected po ba sila o hindi? Kasi naparehistro po kasi. Moderator's time. Brother RGC, klaruhin ko lang yung ang definition mo sa bugos na sinabi mo kanina. Fake. Okay, so brother Brian, so bugos means fake or hindi totoo or whatever, no? So paki-reconstruct na lang brother RGC yung last question mo. Then after niyang magsagot, meron na lang tayong less than 1 minute. One question na lang tayo, then final answer na si brother Brian. Go ahead. Okay, so ganito po kasi. So sabi, pinipilit po yung associated po kayo sa totoong iglesia. Pagkatapos kayo po yung nagpaparehistro. So ngayon, sino po yung mga lideres, yung mga namumuno sa totoong iglesia na nagbigay po sa inyo ng otoridad na iparehistro po yung iglesyang kung saan po kayo na-associate? Yung tanong niya po is, Mr. Moderator, linawin ko yung tanong niya kung na-digest ko. Naghahanap siya
naghahanap siya ng mga tao from the original church na kasama namin na nagparehistro. Tama ba? Yun ba yung tanong niya? Yes, brother. Yes po. Wala. Meron ba? Meron? Wala. Okay. Last question. Last question, RG Sino. Go ahead. So sasayunan mo ngayon na yung ginagawa niyong pagparehistro ay gawa-gawa niyo lang yun pagkatapos walang kahit isang may connection doon sa mga apostol na nag-utos sa inyo na iparehistro to iglesia ang inaaniban mo. Anong tanong niya po doon? Anong tanong niyo po doon, sir? Iulitin yung tanong, Sir RG Sino. Go ahead. So, sumasang-ayon ka ba ngayon na yung sektang inaaniban mo ngayon na ipinarehistro sa gobyerno ng Pilipinas, itong sektang ito ay bugos, fake? Bakit? Kasi wala pong kahit ni isang tinatawag na galing sa totoong iglesia na nag-utos sa inyo para iparehistro ito. Tama po ba? Hindi po kami fake. Kasi po, paliwanag, naghahanap siya ng original na kasama doon. No? Matagal na, 2,000 years ago na po yun eh. At pinatunayan ko po dito sa aking argumento na para maging part ka ng church, kailangan nabautismuhan ka sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. So even though wala kaming kasama sa original na tinatag doon, kami po ay part ng original church because based doon sa binasa ko kung paano po mapabilang doon ay kailangan mabautismuhan ka sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so maraming salamat.